Hello mga kabambu! Nandito na naman tayo sa bago kong video. Nandito tayo sa Hamnidas Bamboo Channel. Ang dami pong nagtatanong sa akin kung bakit daw ako nagtatanim ng kawayan. Makati daw at tinitirhan ng ahas. Anin ko daw na binubukbok at madaling masira. Ang dami daw ng kawayan sa kanila na pinamimigay lang. Yung iba sinusunog at pinapatay kasi hindi nagagamit at ginamit lang nila sa iba ang lupa. Meron ding iba na pinutol at hinahayaan na lang na mapulok kung saan ito natumba o nakalagay. Tapos ako nagtatanim ng kawayan. Bakit nga ba? Bakit ako nagtatanim ng kawayan at meron pa akong nursery at nag-aalaga ng hindi lang tens or hundreds na seedlings o propagules, kundi thousands? Mas lalo siguro silang maguguluhan kapag sasagutin ko sila sa pamamagitan ng isa ding tanong. Bakit hindi ako magtatanim ng kawayan? At ito yung ginawa kong title nitong aking video, Why Don't I Plant Bamboo? Bakit nga ba hindi ako magtatanim ng kawayan? Totoo nga naman, yung mga sinasabi nila, kaya hindi ko sila masisisi kung ganun ang tingin nila sa kawayan. Dahil ganun nga naman ang katotohanan na nakikita nila. Kahit nga ako dati, nung hindi ko pa kilala ng lubusan ng kawayan, wala ding halaga sa akin ang kawayan. Ngunit pagkatapos ng seminar ko ng bamboo, mga 5 taon na ang nakaraan, naalala ko yung kanta ni Ogie Alcacid na Bakit Ngayon Ka Lang. At napakanta tuloy ako ng Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko, kung noon pa sana'y mayaman na ako. Yes, totoo. Kung siguro 10 years ago nakilala ko na ang kawayan at ibinuhos ko ang oras ko sa kanya, mga ilang taon na ang nakalipas, siguro nga milyonaryo na ako ngayon. Bakit ko naman ito nasabi? Dahil may pera po sa kawayan. Ulitin ko, may pera po sa kawayan. Meron po. Meron akong alam na nagmamay-ari ng nursery ng kawayan who is earning 8 digits a year. Ang sa akin naman ay nasa 6 digit pa bawat taon. Pero sasabihin ko sa inyo na ito na yung main source of income ko, no? Kahit full-time akong employed. Ang bumubuhay at nagpapaaral sa mga anak ko ngayon ay ang kawayan. Ang sahod ko ay sapat lang sa mga bills. Kaya kapag ngayon ay pagpipiliin ako sa dalawa, between employment and bamboo, mas pipiliin ko ang bamboo. Kaya lang sa ngayon, kailangan ko pa silang dalawa. Dati nga ganito ang karugtong ng kanta. Ikaw ba ay nararapat sa akin? Ang pagtatrabaho ba'y dapat ko nang lisanin? Nais kong malaman, Guadwa, bakit ngayon ka lang dumating? Ang guadwa po ay isang uri ng kawayan, yung tinatawag nating iron bamboo, na siyang pinakamalaking tulong sa akin financially. Kaya hindi na po magseselos ang asawa ko kapag narinig niya kumakanta ako at nababanggit ko yung pangalang Guadwa, kasi pareho na po namin itong mahal. Kaya kapag ganito ang naitulong ng kawayan sa akin, ang tanong ko, bakit hindi ako magtatanim ng kawayan? Siguro naman kilala niyo si Manny Piñol na nag-promote ng giant bamboo, lalo na nung campaign niya for senator. Ang sabi niya, ang 1 hectare na plantation ng giant bamboo ay kikita ng 200,000 pesos annually kapag ibebenta mo yung poles na ma-harvest mo. Ibig sabihin, kapag may 5 hectares ka na tanim ng kawayan, kikita ka ng 1 million bawat taon. Wala ka nang ginagawa niyan. Passive income na raw yan. Raw materials pa po yan, pinag-uusapan natin. Paano kung gawin mo yung finished products bago mo ibenta, katulad ng furniture? Hindi mas malaki pa yung kikitain nyo. Sabi nga nila, only our imagination limits what we can do with bamboo. Ang kawayan po ay alternative ng kahoy.
Lahat po ng nagagawa ng kahoy ay pwede pong kawayan ang gagamitin natin. Sa construction, sa furniture, crafts, at iba pa. Nakarinig na ba kayo ng bamboo beer, bamboo soap, bamboo tea, kawayan na ginagawang papel at damit, bamboo bike na sikat na ngayon, mga gamit sa kusina, kutsara, tinidor, straw, coffee stirrer, pati na toothbrush at toothpick, name it. Ang dami pong pwedeng gawin gamit ng kawayan. Nakakita na ba kayo ng engineered bamboo? Kaya nga't ang kawayan ay tinuturing na green gold sa ngayon at timber of the future kasi nauubos ng ating mga kahoy. Kapag kahoy po ang itatanim natin ngayon, ilang taon pa bago kayo makaharvest. Samantalang kapag kawayan, isang tanim mo lang, kapag mag-umpisa ka ng mag-harvest, siguro mga 7 to 10 years from now, taon-taon na po kayong mag-harvest at hindi mo na kailangang magtanim uli kasi dadami at dadami lang siya. Bago ko tapusin ng video na ito, hayaan nyo munang sagutin yung mga tanong sa umpisa, no? Directly po. Bakit nga ba ako magtanim ng kawayan na makati ito sa balat? Tama nga naman, hindi ko naman sasabihin na hindi ito makati. Pero bakit naman tayo magtatanim ng palay at mais kung takot tayo sa kati? At bakit naman kaya ang daming turistang pumupunta sa mga bamboo eco parks kapag makati nga ito? Dumadami at dumadami po ang mga bamboo parks sa ngayon at sumisikat din ang mga ito. Bakit nga ba ako magtatanim ng kawayan na tinitirhan naman ito ng mga ahas? Kahit ako takot din naman sa mga ahas, pero hindi naman yan sila nangangagat kapag hindi masasaktan at matatakot din. Kung takot tayo sa kanila, mas takot din yan sila sa atin. Kahit naman sa mga lugar na walang kawayan, may mga ahas ding nakatira. Mag-iingat lang po tayo kapag pupunta tayo sa ganyang lugar. At matuto daw po tayong makitira na kasama sila kasi may halaga din po sila sa ating ecosystem. Bakit ako magtatanim ng kawayan na madali naman itong mabubulok at kinakain ng bukbok? Ako magtatanim ng kawayan na madali naman itong nabubulok at kinakain ng bukbok. May solusyon na po tayo nito. Treatment po gamit ang borax at boric acid. Kung dati hanggang 3 taon lang ang mga ginagamit nating kawayan dahil nabubulok na, sa ngayon pwede na silang umabot ng 20 years o kahit hanggang 50 years pa daw, sabi ng iba. Ito rin yung dahilan kung bakit sinusunog na lang yung ibang kawayan at pinamimigay na lang kasi nawawala na ng gana ang mga taong gumamit kasi madaling mabulok. At para sa kanila, mas mabuti pagamitin na lang sa ibang purpose ang lupa kasi wala silang kawayan. Pero ganun nga din ang sagot ko dyan. Meron ng solusyon dyan. Treatment. Ang isa rin sigurong solusyon ay magtanim tayo ng ibang klase ng kawayan. Hindi lang yung karaniwang ginagamit natin na hindi naman matibay. Magtanim tayo ng kawayan tinik or iron bamboo or giant bamboo. No? Ito yung mga priority species for construction na pwede nating itanim dito sa atin. Yung mga sikat na Moso bamboo sa China at Madaki bamboo sa Japan, mga runner po sila na hindi po sila lalaki sa lugar natin. No? Maliban na lang kung yung lugar ninyo ay at least 100 meters above sea level. Marami po akong dahilan kung bakit ako nagtatanim ng kawayan. Kaya lang, umahaba na ng husto itong video natin. Sana ay may natutunan kayo ngayon. Abangan nyo po, meron pa akong ibang videos tungkol sa reasons why I plant bamboo na baka pwede rin maging reason nyo para magtanim din po kayo. We will discuss it further sa susunod nating video. Kaya pag bago pa lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe po kayo at panoorin nyo po yung iba kong videos tungkol po sa kawayan, lahat ng videos ko. For now, maraming salamat po.